Bahagi yung na palagi natin naririnig sa Ebanghelyo ng ating pinahayag mula po kay San Juan. At patuloy na naman maging gabay natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Ang buhay natin ay isang buhay na kung saan ay nakita natin na alin sa Jesus yung pamantayan natin, kasi yun yung nais natin patutunguhan. Nais natin makapiling ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit, kaya nawa ay yun ang maging gabay natin sa ating pagtahan habang namubuhay tayo sa daigdig na ito. Ang langit ay hindi po nagsisimula sa oras ng kamatayan. Ang langit ay nagsisimula sa oras na matanggap natin si Jesus sa sakramento ng binyag. At nawa yun ang magiging pamantayan ng ating pagkilos bilang mga mahigit na mananampalataya. Kalimitan sinasabi ng iba na bata pa lang yan, bakit atin niya malalaman. Ganun yung kagandaan ng Diyos na tayo ay nais niya iligtas sa gitna ng ating kawalan. Pero kinakailangan natin panagutan habang tayo na mabuhay sa daigdig na ito. Pero yung dulot niya kaligtasan, ang dulot ni Jesus na buhay na walang hanggan ay ipinagkakaloob niya. Kasi yun nga yung pamantayan. Anong sabi nga sa Ebanghelyo sa Marcos na ang sino mang hindi tumanggap sa pag-aari ng Diyos katulad ng isang bata ay hindi mapapabibilang sa pinag-aharian niya. Yung biyaya ng Diyos, isang biyaya ng manusin mo ay tawag natin walang pamantayan. Yung pagtulungan namin ang kinakailangan natin pangatawanan at kinakailangan natin pangalagaan. Kaya ang simbahan ay bahagi na ginagamit ng Diyos sa linggo kasi ay kapistahan na pagbaba ng Espiritu Santo na may pangalala sa Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Pabinyagan ninyo ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So bahagi yun ang kung saan gaway-gawayan tayo ng aming pagkilos sa pamagitan ng pagkilos at pagtugon sa simbahang itinatag ng aming Panginoon sa Diyos. Lalo-lalo sa atin sa pagpapatuloy natin pagkakama ng mga sakramento na siya magpapatibay ng ating pananalig sa harapan ng Panginoon. Kapayon para higit natin pakilabangan yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kasi yun ang uhubog sa atin. Yun ang uhubog sa atin upang harapin natin ang mga hamon ng daigdig na ito upang huwag tayo mag-distract sa mundong ating ginagalawan. Huwag tayo mapahamak sa makamundong pamumuhay. Bahagi mo sapagkat tulad ng pinamanin mo sa Ebanghelyo, ang sabi ni Jesus ay pinagandaan ko na kayo ng matitirhan at maraming silid sa bahay ng aking Ama. At babalik ako upang isasama ko kayo. Kaya bahagi mo, well, sabi na natin, mayroon bang hindi makasasama? Mayroon, no? Nabagin din tayo tumugon sa panawagan ng buong likama. Lalo-lalo na yung mga sakramento na pwede natin tanggapin ng malimit. Katulad ng alin, sakramento ng pangungumpisan,
sakramento ng banal na Eucharistia, ang sakramento ng kahit na po yung pagkapain ng langis at may sakit, pwede natin tanggapin yun. Mahalaga yun na nais natin na tayo gabayan ang nagkapal sa pagkilos natin. Sa mundo ginagalawa natin namin, doon tayo pagulong sa kaharian ng Panginoon. At sana po, maging gabay natin ito, kasi nila sinabi nito, ako ang bahala, panukuhanan at ang buhay. Hindi ito isang pagkilos na walang plano. May plano ang Diyos sa ating unang pagkikisanan. Ang tanong na lang ng galing ay tayo ba'y kasama? Nais namin sumama sa plano na yan ng Diyos upang hindi namin pakinabangan ang biyaya ng pagpilitas niya. Habang naglalakbay tayo sa daigdig na ito hanggang makarating tayo sa kanyang kaluwalhatian. Salamat. Kaya nang ilulog namin sa panahon may kapatwaran ni Seno at ilulog din namin na nawa ay kung sakali mang siya ay mayroong mga hindi pa naibigay na hinihingi ng katarungan ay nawa ay sa pagmagitan ng ating panalangin ay makatulog tayo na maibigay niya yung hinihingi ng katarungan. So napakahalaga rin na makita natin yung kahalagahan ng pagbibigay ng hinihingi ng katarungan. Ating pananampalataya ay magpilit na sa atin. Pero hindi nangulugan nyo na alin na hindi na natin ibibigay yung hinihingi ng katarungan. Kasi mayroong kaisipan na niligtas na ng Diyos ay wala nang katarungan. Kaya sa kanila, walang purgatorio. Sa atin may purgatorio tayo. Bakit? Iba pa na yung mga utang mo na hindi mo pa nabayaran, ay kinabubuhay sa daigdig na ito. Hindi lang pera. Kung minsan ay marami tayong inutang sa bawat isa, kahit na kumisang sa loob ng ating sambayanan. Paano namin ibibigay yung hinihingi ng katarungan? Kaya mayroon tayong purgatorio. Ang Diyos ay nagpapatawad sa atin. Hindi na tayo utang sa impyerno. Pero ang gano'n ay pumunta makaalam sa langit. Hindi ba pwede na ikaw ay maraming inutangan na hindi mo nabayaran, tapos yung isa ay wala namang utang, ay sabay kayo pupunta sa langit. Hindi. Doon ka muna pupunta sa purgatorio. Katarungan nyo lang yan. Yun yung kaisipan. Iniligtas ka ng Diyos. Hindi ka na pupunta sa impyerno. Pero may na kailangan natin, ibigay natin ng katarungan. Mas kuminsan, pumapatak sa atin yung isipan ng karma. Kaya lang ayoko yung gamitin yung salitang karma. Kasi yun po yung salitang hindi makakristiyan. Yun po yung salitang Buddhist at saka Hindu. So, ibang set of philosophy and theology yun. Kaya lang yun ang kalimitan ginagamit natin. Karma. Makarma ka rin. Hindi yun. Purgatorio. Yun ay isang mga pagkakataon na hindi mo nabayaran sa daigdig. At yun ay dinudulog natin. Sabi na natin, hindi natin alam na kung mayroon pa hindi na ibigay na hinihingi ng katarungan si Vicente. Pero tulungan natin. Tulungan natin sa pagkakilan ng ating mga panalangin. Magsimba kayo every Sunday, magsama ninyo sa inyong panalangin. Ang kaluluwa ninyo sa inyo. Kung may alam kayo
na quotation mark, may utang sinisend ay pagsumikapan ninyo magbigay ng katahon sa pamagitan ng inyong kawag-kawag, sa pamagitan ng inyong pagpapakasakit, sa pamagitan ng inyong panalangin. Bakit? Kasi yun ang nais natin na makamit ng bawat isa sa ayon sa pamantayan na itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesu Kristo.